Sadyang iniwan niya ako, sa pag-aakalang isa akong baog na babae na hindi kayang magbigay sa kanya ng anak. Umalis ako ng tahimik. Dala-dala ang kanyang binhi. Itinatago ang aking sinapupunan mula sa mundo. Nang muli kaming magkita sa pinakamahina kong sandali, pinagtawanan niya ako. Ngunit 10 minuto ang lumipas. Binaligtad ng tadhana ang lahat. Habang naghahanda kayong pakinggan ang kuwentong ito, mag-absent muna kayo sa comment section kung taga saang lungsod kayo nanonood. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at subscribe para mas lalo kaming ganahan na maghatid ng mas marami pang kawili-wiling kwento. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay malinaw pa ring umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Kahit 7 buwan na ang nakalipas. 3 beses na pagpukpok. Tok! 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 Maikling tunog. Ngunit ang epekto nito ay kayang wasakin ang pundasyon ng pamilyang pinaghirapan kong buuin sa loob ng 5 taon. Nang araw na iyon, sa malamig at amoy kulob na korte, nagbago ang aking estado. Hindi na ako isang asawa. Isa na lamang akong babaeng itinakwil dahil itinuring na may sira. Naaalala ko pa ang tingin ni Miguel, ang aking dating asawa. Paglabas namin ng korte, walang bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang naroon lamang ay isang malinaw na pakiramdam ng ginhawa, para bang katatapos lang niyang itapon ang isang bulok na basura na matagal nang dumudungis sa kanyang buhay. Sa kanyang tabi, naghihintay sa pasilyo na may nakakasukang ngiti ng tagumpay, ay si Bianca. Ang babaeng iyon, ang kanyang dating sekretarya, ang dati kong kaibigan, at ngayon, ay ang kanyang magiging bagong asawa, ay agad na kumapit sa braso ni Miguel, nang walang anumang hiya, kahit na hindi pa natutuyo ang tinta sa aming annulment papers. Ingatan mo ang sarili mo, sabi ni Miguel noon. Ang kanyang tono ay walang emosyon. Sana makahanap ka ng lalaking kayang tanggapin ang kakulangan mo, yung hindi kailangan ng anak na tulad ko. Ang pangungusap na iyon ay parang isang kinakalawang na kutsilyo na dahan-dahang iniikot sa aking dibdib. Kakulangan. Tinawag niyang isang depekto ang kawalan ko ng kakayahang magbuntis sa loob ng 5 taon. Samantalang hindi naman talaga kami nagpasuri ng husto dahil palaging abala si Miguel. Palagi niyang ipinapalagay na ako ang dahilan. Ako ang tigang na lupa na hindi kayang tumubo ng binhi. Hindi ako sumagot sa kanya ng araw na iyon. Tumango lamang ako. Lumunok na parang may pait, at umalis dala ang aking maleta. Hindi ako umiyak sa harap nila. Ang aking dangal ay masyadong mahalaga para ipagpalit sa luha sa harap ng mga trader. Ngunit, may kakaibang paraan ng pagbibiro ang tadhana. 1 linggo matapos akong lumipat sa isang maliit na inuupahang apartment sa gilid ng lungsod, nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ng aking katawan. Madalas akong nasusuka tuwing umaga. Nanlalambot ang aking mga suso, at ang aking emosyon ay pabago-bago. Noong una, inakala kong epekto lang ito ng stress matapos ang annulment. Binaliwala ko ito. Naging abala ako sa pag-aayos ng bagong buhay at paghahanap ng karagdagang trabaho. Dahil ang suportang pinansyal na ibinigay ni Miguel ay napakaliit, nagdahilan siyang kailangan niyang mag-ipon para sa kanilang marangyang kasal ni Bianca hanggang isang umaga. Habang nagtitimpla ako ng salabat para maibsan ang aking pagkahilo, naisipan kong buksan ang first aid kit at natagpuan ang isang natitirang pregnancy test mula sa nakaraan. Ang gamit na dati palaging nagbibigay sa akin ng maling pag-asa bawat buwan. Nanginginig ang mga kamay at may pag-aalinlangan sa puso. Sinubukan ko ito. 3 minutong paghihintay. Ang pinakamatagal na 3 minuto sa aking buhay. 2 pulang linya. Nanlaki ang mga mata ko. Kinusot ko ang aking mga mata ng paulit-ulit. Tinitiyak na hindi ako naghahalusinasyon dahil sa kulang sa tulog. Totoo ang mga linya. Malinaw. Matingkad na pula. Buntis ako. Buntis ako sa anak ni Miguel. Ang anak na matagal na niyang pinapangarap. Ang anak na naging dahilan kung bakit niya ako hiniwalayan para sa ibang babae. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Bakit ngayon?
Bakit sa panahong pinili na niyang umalis? Bakit sa panahong mag-isa na ako? Gusto kong tumakbo pabalik sa bahay ni Miguel. Ihagis ang test na ito sa kanyang mukha at sumigaw. Tingnan mo. Hindi ako baog. Ikaw ang hindi makapaghintay. Gusto kong makita ang mukha ni Bianca, na namumutla sa pagkaalam, na nabigo siyang maging nag-iisang babaeng makapagbibigay ng anak kay Miguel. Ngunit pinigilan ko ang balak na iyon. Naalala ko ang mga sinabi ni Bianca sa telepono, isang araw bago ang huling pagdinig. Ate Celeste, gumising ka nga sa katotohanan. Kailangan ni Miguel ng tagapagmana. Kung hindi mo kayang ibigay, huwag kang maging pabigat. At saka, kahit na magbuntis ka, hindi ako sigurado kung aalagaan ni Miguel ang anak mula sa isang boring na babae na tulad mo. Pagkatapos ay naisip ko, kung sasabihin ko kay Miguel, ano ang mangyayari? Siguro, babalikan niya ako para sa anak na ito. Pero ang puso niya ay mananatili kay Bianca. O mas malala pa, kukunin niya ang anak na ito mula sa akin pagkatapos isilang at hahayaan si Bianca ang magpalaki. Ang isipin na ang sarili kong laman at dugo ay tatawaging nanay ng babaeng sumira sa aming pamilya, ay nagpapakulo sa aking dugo. Hindi iyon maaaring mangyari. Nagpasya akong manahimik. Itinago ko ng husto ang aking pagbubuntis. Nagsusuot ako ng maluluwag na damit. Iniiwasan ang pakikipagkita sa mga dating kaibigan. At lumipat sa bagong trabaho, kung saan walang sinuman ang nakakakilala sa aking nakaraan. Nagtrabaho ako ng husto bilang isang freelance graphic designer mula sa bahay. Nag-iipon ng piso para sa gastos sa panganganak at gatas ng aking anak. Lumipas ang 7 buwan sa katahimikan. Lalong lumaki ang aking tiyan. Naging tapat kong kasama sa mga gabing malungkot. Madalas ko itong hinihimas habang umiiyak. Humihingi ng tawad sa walang malay na sanggol na ito dahil kailangan niyang dumating sa gitna ng unos. Patawarin mo si Mommy. Anak, bulong ko gabi-gabi. Wala kang daddy dito. Pero pangako ni Mommy, sapat na ang pagmamahal ko para sa iyo. Tayong dalawa lang, ha? Kaya natin to. Ngayong gabi, malakas ang buhos ng ulan sa labas ng bintana ng aking apartment sa 2 palapag. Gumuguhit ang kidlat na para bang galit ang kalikasan. Nakaupo ako sa sofa. Sinusubukang tapusin ang isang proyekto ng logo na kailangan kong isumite bukas ng umaga, nang bigla akong nakaramdam ng isang maliit na pagsabog sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Pop! Parang isang lobo ng tubig na pumutok. Sa sumunod na segundo, isang mainit na likido ang umagos ng malakas. Binabasa ang aking duster at ang sofa kung saan ako nakaupo. Natigilan ako, tulala, habang pinagmamasdan ang pagtagas ng panubigan na nagsisimulang bumaha sa sahig. Nahirapan akong huminga. Hindi pa ito ang oras. Ayon sa tantian ng doktor, dapat ay 2 linggo pa. Ngunit tila hindi na makapaghintay ang sanggol na ito na makita ang mundo. O baka alam niyang kailangan ng kanyang ina ng kasama. Dumating ang sakit hindi nagtagal. Hindi isang ordinaryong sakit, kundi mga alon ng pulikat na humihigpit sa aking balakang at tiyan ng may kalupitan. Umuungol ako. Humahawak sa gilid ng mesa. Hintay lang, anak. Hintay lang. Daing ko habang sinusubukang tumayo. Nanginginig ng husto ang aking mga binti. Mag-isa ako. Walang Miguel na handa sa susi ng kotse. Ako lang. Ang maleta para sa panganganak na inihanda ko na malapit sa pinto. At ang sakit na nagsisimulang sumira sa aking katatagan. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ng husto ang aking mga daliri habang tinatype ang address ng ospital. Diyos ko, palakasin niyo po ako. Dasal ko habang pinipigilan ang pag-iyak. Huwag niyo po akong hayaang himatayin. Kailangan ako ng anak ko. Nang gabing iyon, sa gitna ng bagyo ng ulan at bagyo ng buhay, handa akong isugal ang aking buhay ng mag-isa, lingid sa aking kaalaman. Nasa ospital na aking patutunguhan. Naghihintay ang nakaraan na may dalang sorpresa, na mas masakit pa kaysa sa mga contraction na ito. Mabilis na tinahak ng taxi, na sinasakyan ko ang daan sa gitna ng ulan na lalong lumalakas. Ang mga wiper ng kotse
ay abalang gumagalaw pakaliwat pakanan, sinusubukang alisin ang tabing ng tubig na walang tigil sa pagbuhos. Ngunit kahit na malabo pa rin ang tanawin sa unahan. Kasinlabo ng aking kinabukasan ngayon. Nakaupo ako sa likod. Hinihigpitan ang hawakan sa itaas ng pinto ng buong lakas. Bawat 5 minuto, dumarating ang alon ng sakit. Para bang may isang dambuhalang kamay na pumipilipit sa aking matris. Pinipiga ito hanggang matuyo. Malamig na pawis na sinlaki ng butil ng mais ang tumutulo sa aking sentido, humahalo sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Ma'am, okay lang po kayo? Narinig kong nag-aalalang tanong ng driver sa harap. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Patuloy niya akong tinitingnan sa rearview mirror na may pag-aalala. Siguro natatakot siyang manganak ako sa kanyang malinis na upuan ng kotse. Masakit po. Manong, pakibilisan lang po. Putol-putol kong sagot. Pinipigilan ang hininga habang isa na namang contraction ang sumasalakay. Pero, mag-ingat po kayo. Madulas ang daan. Opo, ma'am. Sinusubukan ko po. Teka lang po, ma'am. Hinihintay po ba kayo ng asawa niyo sa ospital? Inosenteng tanong ng lalaki. Ang simpleng tanong na iyon ay tumusok sa aking dibdib nang mas masakit kaysa sa pisikal na contraction. Asawa. Ang salitang iyon ay tila napakalayo at napakasakit. Mahina akong umiling, hindi makasagot. Ibinabaling ko ang aking mukha sa basang bintana. Ang mga anino ng nakaraan ay muling umiikot sa aking isipan, na parang sirang pelikula. Naaalala ko ang gabing iyon. Ang gabi kung saan inihagis ni Miguel ang isang florera sa dingding. Dahil sa pagkadismaya, wala kang silbing babae, Celeste. Sigaw niya noon. Ang mga kaibigan kong mas huling ikinasal ay may 2 anak na. Tayo, wala. Ang bahay na ito ay parang sementeryo sa sobrang tahimik. Dahil sa siramong matris. Naaalala ko kung paano ako lumuhod sa kanyang paanan. Umiiyak. Nagmamakaawa na maging matiyaga siya. Subukan natin ang IVF, Miguel. Mag-ampon muna tayo para may pang-akit. Mungkahi ko noon. Ngunit itinabig niya ang aking kamay. Mahal. Mauubos ang pera ko sa mga hulog sa kotse at sa lifestyle natin. Akala mo ba mura ang IVF? At saka, gusto ko ng anak na natural na ipinanganak mula sa magandang lahi. Hindi resulta ng medikal na pamamaraan. Dahil ang ina ay may depekto. May depekto. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga hanggang ngayon. Tingnan mo ako ngayon, Miguel. Tingnan mo ang may depekto na ito, na isinusugal ang buhay para isilang ang iyong laman at dugo. Nang walang tulong mo, walang pera mo, walang presensya mo. Napasigaw ako ng mahina nang tumagilid ang kotse dahil dumaan sa isang lubak na natatakpan ng tubig baha. Ay, pasensya na, ma'am. Pasensya na. Naku, tumataas na ang baha, kinakabahang sabi ng driver. Huminga ako ng malalim sa ilong at inilabas ito sa bibig. Fu. Ang teknik sa paghinga na natutunan ko sa mga video sa YouTube tuwing gabi. Mag-isa sa aking silid. Iyon lang ang baon ko. Walang mga lamas class na may kasamang partner na maaari kong salihan dahil nahihiya akong pumuntang mag-isa na may malaking tiyan at walang asawa. Sa bawat pagdating ng sakit, iniisip ko ang mukha ng aking anak. Magiging kamukha ko ba siya? O kamukha niya? Sa totoo lang, may takot akong maramdaman kung magiging kamukha ni Miguel ang aking anak. Natatakot akong kamuhian ko siya, ngunit mabilis kong iwinaksi ang masamang kaisipang iyon. Walang kasalanan ang batang ito. Ang batang ito ay isang biyaya na dumating sa maling panahon o marahil sa tamang-tamang panahon upang iligtas ako sa kalungkutan. Nandito na po tayo, ma'am. Iyon po ang lobby, sabi ng driver, na pumutol sa aking pag-iisip. Lumiko ang kotse papasok sa lobby ng isang medyo marangyang pribadong ospital. Ang mataas na gusali na may maliliwanag na ilaw ay parang isang kuta ng pag-asa para sa akin. Sinadya kong piliin ang ospital na ito, ang pinakamahusay sa lungsod, at binayaran ang isang VIP birthing package gamit ang lahat ng aking naipon.
Ayokong isilang ang aking anak sa kung saan-saan lang. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kahit wala si Miguel, kaya kong ibigay ang pinakamahusay na pasilidad para sa aking anak. Hindi ko kailangan ng pera niya. Mabilis na bumaba ang driver. Umikot para pagbuksan ako ng pinto. Pinayungan pa niya ako kahit na sapat na ang lapad ng bubong ng lobby. Dahan-dahan po, ma'am. Kailangan ko po bang tumawag ng wheelchair? Magiliw niyang alok. Salamat po, Manong. Opo. Pakitawag po. Hindi ko na po kayang maglakad, bulong ko. Parang naging jelly ang aking mga binti. Ang aking pantalon at duster ay basang-basa ng panubigan na patuloy na tumatagas. Tumakbo ang driver papunta sa security guard sa pasukan. Sumandal ako sa isang haligi ng lobby. Nag-aayos ng hininga. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumatagos sa aking mga buto, nagpapanginig sa akin. Ang malaking orasan sa dingding ng lobby ay nagpapakita ng 11:10 ng gabi. Medyo tahimik ang lobby. May ilang nurse na nagbabantay sa reception desk at ilang pamilya ng pasyente na inaantok na nakaupo sa waiting area. Ipinikit ko ang aking mga mata, sandali nang dumating na naman ang contraction. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Mas matagal. Hinawakan ko ang ibabang bahagi ng aking tiyan. Malapit na. Anak. Malapit na tayong magkita. Pagmulat ko ng mga mata, dumating na ang security guard na may dalang wheelchair. Hirap akong umupo. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi na kailangang suportahan ang bigat ng aking katawan. Mag-isa lang po kayo, ma'am? Nasaan po ang pamilya niyo? Tanong ng guard. Habang nagsisimulang itulak ako papasok. Na naman. Ang tanong na iyon. Nasa ibang bansa po ang asawa ko. Pagsisinungaling ko. Ang kasinungalingang daan-daang beses ko nang sinabi sa mga kapitbahay sa apartment, sa tindera ng gulay, sa mga kliyente online. Ay, kawawa naman. Sige po, ma'am. Daan muna tayo sa administration bago po tayo pumunta sa OBGYN-ER, sabi ng guard. Itinulak niya ako papunta sa administration desk na hindi kalayuan sa pangunahing automatikong salaming pinto. Habang naghihintay kami na hanapin ng staff sa administration ang aking booking data sa computer, ang automatikong salaming pinto sa likuran ko ay bumukas na may mahinang tunog. Sumingit ang malamig na hangin mula sa labas, dala ang isang pamilyar na pabango. Isang timpla ng musk at sandalwood. Ang amoy ng mamahaling pabango na ibinigay ko bilang huling regalo sa kaarawan ni Miguel. Tumigil sa pagtibok ang aking puso sa isang sandali. Hindi dahil sa contraction, kundi dahil sa isang kutob. Aray, Miguel! Dahan-dahan naman sa paglakad. Nagasgas ang paa ko dahil sa lintik na high heels na to. Isang maarte na boses ng babae ang narinig na bumasag sa katahimikan ng lobby. Ang boses na iyon. Ang boses ni Bianca. Nanigas ako sa wheelchair. Tumindig ang balahibo sa aking likod. Ayokong lumingon. Gusto kong itulak na ako agad ng guard palayo. Diyos ko, wag naman sana ngayon. Wag niyo po silang hayaang makita ako sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Oo na. Mahal. Ska, sabi ko naman sa'yo, wag kang magsuot ng mataas na sapatos kung pupunta sa party, sagot ng isang malalim at baritonong boses ng lalaki. Ang boses ni Miguel. Ang boses na dating bumubulong ng mga salita ng pag-ibig bago matulog ay tila napakalayo na ngayon. Celeste Luwalhati? Malakas na tawag ng staff ng administration sa harap ko. Nahanap na po ang data. VVIP room tulip po, tama? Sumpa. Tinawag ng staff ang pangalan ko ng malakas. Ang mga yapak sa likuran ko ay biglang tumigil. Celeste? Ang boses ni Miguel ay nag-aalinlangan ngunit malapit. Napakalapit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nang mahigpit, isinusumpa ang aking masamang kapalaran. Dahan-dahan, ang aking wheelchair ay inikot ng guard dahil akala niya ay kamag-anak ng pasyente ang tumawag at naroon sila. Si Miguel, nakasuot ng maayos na suit na bukas ang mga butones, ay nakatayong tulala at nakatingin sa akin. Sa kanyang tabi, si Bianca, na may suot na matingkad na pulang party dress, na nagpapakita ng kanyang hubog, ay nakakapit sa braso ni Miguel. Pareho silang mukhang gulat.
Ang mga mata ni Miguel ay hindi nakatuon sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay diretso sa ibaba. Sa aking malaking tiyan sa ilalim ng aking basang duster. Ikaw, itinuro ni Miguel ang aking tiyan, na may nanginginig na daliri. Ang kanyang mukha ay namumutla, na parang nakakita ng multo. Anong ginagawa mo dito? Bakit malaki ang tiyan mo? May tumor ka? Halata namang nakaupo ako sa isang wheelchair, sa lobby ng isang maternity hospital na may tumutulong panubigan. Anong uri ng tumor ang magiging sanhi ng pagputok ng panubigan? Si Bianca ang unang nakabawi sa pagkabigla at agad na tumawa ng may pang-iinsulto. Isang tawang mapangmaliit. Anong tumor, Miguel? Tingnan mo nga. Manas ang mga paa. Namamaga ang mukha. Buntis yan, Miguel. Buntis. Buntis. Inulit ni Miguel ang salita, na parang ito ay isang banyagang wika. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang tingin ay naging matalim at mapanag-usig. Sino ang kasama mo dito? Nasaan ang bago mong asawa? Pagkatapos ay lumunok siya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Huwag mong sabihing nabuntis ka ng walang asawa. Muling dumating ang sakit ng kontraksyon. Sa pagkakataong ito, kasabay ng matinding sakit sa puso, hinawakan ko ang hawakan ng wheelchair at tinitigan ang mukha ng aking dating asawa. Gusto kong sumigaw na ito ay anak niya. Ngunit nang makita ko si Bianca na nakatayong mayabang sa kanyang tabi, pinili kong manahimik. Pipipi ka na ngayon? Sigaw ni Miguel. Sumagot ka. Kaninong anak yan? 7 buwan pa lang tayong hiwalay. Ganyan nakalaki ang tiyan mo. Ibig sabihin, niloloko mo na ako noong tayo pa? Aba, ang galing mo, Celeste. Nagkukunwaring santa, pero malandi pala. Kinagat ko ang ibabang labi ko hanggang sa magdugo. Tumulo ang aking luha. Hindi dahil sa kanyang mga paratang, kundi dahil napagtanto ko kung gaano kababa ang tingin niya sa akin. 10 minuto. Kailangan ko lang magtiis ng 10 minuto. Pabago baligtarin ng tadhana ang sitwasyon. Ngunit ang 10 minuto sa harap ng demonyong ito, na may mukha ng tao, ay parang 10 taon sa impyerno. 10 minuto, iyon lang ang oras na kailangan ko. Para makita ang tunay na mukha ng taong minsan kong minahal ng patayan. Ang oras ay tila bumagal. Gumagapang sa ritmo ng tiktok ng orasan sa dingding ng lobby. Sa harap ko, si Miguel ay nakatayo pa rin, na may namumulang mukha. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa. Pinipigilan ng isang walang batayang galit. Habang si Bianca, ang babaeng umagaw sa aking posisyon, ay nakatayo na may nakahalukip-kip na mga braso. Nakatingin sa akin na para akong dumi na nakadikit sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Sumagot ka, Celeste. Muling sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby ng ospital. Ang ilang mga bisita na nakaupo sa waiting area ay nagsimulang lumingon at magbulungan. Kaninong anak yan? Niloko mo ako, di ba? Kaya pala ayaw mong magpagalaw sa akin noon kapag gabi na ako umuuwi. May itinatago ka palang binhi ng iba. Napakasama ng paratang na iyon. Samantalang ang totoo, tinatanggihan ko siya noon dahil umuuwi siyang lasing at amoy pabango ng ibang babae. Nakalaunan ay nalaman kong pabango ni Bianca. Ngunit nanatili akong tahimik. Nakatikom ang aking bibig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng kontraksyon na lalong tumitindi. Ang aking matris ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang dambuhalang kamay. Hinawakan ko ang hawakan ng wheelchair hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ang malamig na pawis ay bumuhos mula sa aking sentido. Kasama ng mga luha na pilit kong pinipigilan. Hayaan mo na, Miguel, sabi ni Bianca sa kanyang pilit na pinalambing na boses. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong. Umalis na tayo. Ang baho niya, parang amoy palengke. Hindi natin ka-level na asikasuhin ang isang malanding hiwalay sa asawa na nabuntis sa labas. Hayaan mo siyang mamalimos dito. Siguradong hinihintay niya ang matanda niyang sugar daddy para magbayad sa panganganak. Hindi pwede, Bianca. Matigas na pagtanggi ni Miguel. Nasaktan ang kanyang pagkalalaki. Gusto kong umamin siya na niloko niya ako.
Sinabi niyang baog siya, pero buntis pala. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa akin para pagtakpan ang kanyang pangangaliwa. Idedemanda ko siya para sa paninirang puri sa pangalan ng aming pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim sa pagitan ng sakit. Diyos ko, palakasin niyo po ako. Protektahan niyo po ang aking anak. Mula sa mga masasamang boses na ito, sa aking katahimikan, naalala ko ang mahihirap na 7 buwan. Ang panahon kung saan kailangan kong kaladkarin ang aking katawan na sobrang nahihilo papunta sa banyo sa gitna ng gabi. Mag-isa. Ang panahon kung saan kailangan kong itali ang aking tiyan para hindi halatang malaki habang nag-a-apply ng trabaho. Dahil walang kumpanyang gustong tumanggap ng buntis. Naalala ko kung paano ko ibinenta ang aming singsing sa kasal. Ang nag-iisang ginto na mayroon ako para lang makabili ng dekalidad na bitamina at gatas para sa buntis. Ginawa ko ang lahat para sa batang ito. At ngayon, ang kanyang biolohikal na ama ay nakatayo dito. Inaakusahan ang banal na batang ito bilang isang anak sa labas. Celeste, bingi ka ba? Lumapit si Miguel. Ang kanyang kamay ay nakataas na parang hahawakan ang aking balikat. Ang guard na nagtutulak ng aking wheelchair ay tila nag-aalangan. Gusto niyang ipagtanggol ako. Ngunit nang makita ang itsura ni Miguel, na nakasuot ng mamahaling suit, nawalan siya ng loob. Umurong lang siya ng kaunti. Inilalayo ang aking wheelchair sa abot ni Miguel. Manong, pakialis na po ako dito. Mahina akong sabi. Halos hindi marinig ang aking boses. Huwag mo siyang dalhin kahit saan. Hindi pa ako tapos makipag-usap. Tatawagan ko ang manager ng ospital na ito. Magre-report ako na may isang immoral na pasyente na nanggugulo. Sakto nang halos mahawakan na ni Miguel ang dulo ng aking damit. Isang mahina ngunit malinaw na tunog ng elevator ang narinig mula sa likod ng reception. Hindi ito ang karaniwang elevator na ginagamit ng mga bisita. Ito ay ang VVIP elevator. Isang elevator na may gintong palamutina para lamang sa mga piling tao. Ting. Bumukas ang pinto ng elevator. Kasabay nito, ang maingay na lobby, dahil sa sigaw ni Miguel ay biglang tumahimik. Ang aura ng kapangyarihan na nagmumula sa loob ng elevator ay napakalakas na kayang patahimikin ang sino mang makakita. Lumabas ang isang tao, isang matangkad na lalaki na may suot na puting doctor's coat na malinis at walang mantsa. Sa kanyang kaliwang dibdib ay may gintong name tag na nakasulat na Dr. Santino Aguirre, MD, FPOGS, Chief Executive Officer. Gwapo siya, may matipunong panga, at matatalim na mata, na parang agila, ngunit may kahinahunan. Sa likod niya ay sumusunod ang 3 senior nurse. At 2 matipunong security personnel, na nakasuot ng itim na safari suit. Mabilis silang naglakad. Ang kanilang mga yapak ay may ritmo, na lumilikha ng tunog ng sapatos na may awtoridad sa marmol na sahig. Ang mga tao sa lobby ay automatikong tumabi. Nagbibigay daan na parang mga mamamayang sumasalubong sa kanilang hari. Mabilis na sinuri ng mga mata ni Dr. Santino ang buong lugar at huminto mismo sa kinatatayuan ko. Ang kanyang seryosong mukha ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Celeste! Tawag niya. Ang kanyang boses ay baritono, malalim, at puno ng pag-aari. Tumatakbo siyang lumapit sa akin. Hindi pinapansin si Miguel at Bianca na nakatulala sa gitna ng daan. Agad na lumuhod si Santino sa tabi ng aking wheelchair. Pantay sa aking taas. Ang kanyang mainit at matatag na kamay ay agad na humawak sa aking malamig at nanginginig na kamay. Patawarin mo ako. Mahal, huli na akong nakababa. Malambing niyang sabi. Nakabaligtaran ng kanyang awtoridad kanina. Pinunasan niya ang pawis sa aking noo, gamit ang kanyang sutlang panyo. Bakit hindi ka tumawag diretso sa personal number ko? Bakit kailangan mong dumaan sa reception? Nasasaktan ka ba? Tinitigan ko ang mga mata ni Santino. Ang mga matang iyon, ang mga matang laging nagbibigay sa akin ng lakas sa loob ng 7 buwan na ito. Si Santino ay hindi lang aking doktor,
Siya ang aking kaibigan mula pagkabata. Ang aking puppy love na nawalay dahil pinili ko si Miguel. At ngayon ay bumalik bilang aking anghel na tagapagligtas. Masakit, Tino. Pumutok na ang panubigan ko, mahina kong bulong. Agad na tumayo si Santino. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso nang tumingin siya sa mga nurse sa likod niya. Nurse Rina, ihanda ang presidential suite. Code Red. Kailangang naka-standby ang anesthesiologist at ang neonatal team sa operating room ngayon din. Kung sakaling kailanganin ng emergency procedure, huwag dumaan sa pangkalahatang ER. Gamitin natin ang director's route. Opo, Doc. Sabay-sabay na sagot ng mga nurse. Mabilis at mahusay. Si Miguel, na kanina pa nakatulala, ay sa wakas, ay natauhan. Naramdaman niyang hindi siya pinapansin. Ang kanyang pagmamataas ay hindi matanggap na may ibang lalaki na mas mukhang makapangyarihan kaysa sa kanya ang humahawak sa kanyang dating asawa. Hoy! Doktor! Malakas na sigaw ni Miguel. Sinusubukang ibalik ang kanyang pangingibabaw. Sino ka para hawakan ang dating asawa ko? Kinakausap ko pa siya. Huwag kang makialam sa problema ng mag-asawa. Itinigil ni Santino ang kanyang balak na pagtulak sa aking wheelchair. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin si Miguel. Ang tingin ni Santino ay malamig, matalim, at nakamamatay. Tiningnan niya si Miguel mula ulo hanggang paa na may mapanuring tingin na nangmamaliit na para bang si Miguel ay alikabok lamang na nakadikit sa kanyang puting coat. Dating asawa, ulit ni Santino sa isang walang emosyong tono. Itama ninyo ako kung mali ako, Ginoo. Kung dati na, ibig sabihin wala na kayong karapatan kay Ginang Celeste. At isa pa, ito ang ospital ko, dito. Ang kaligtasan ng aking mga pasyente, ang pinakamataas na prioridad. At kayo ay humaharang sa daan ng aking VVIP na pasyente. Tumawa ng mapanlait si Bianca, isang tawang sintonado. Nananaginip ka ba, Doc? Isa lang siyang mahirap na biyuda. Nagtaksi lang yan kanina. Paanong magiging VVIP? Siguro nangutang lang yan? O gumagamit ng PhilHealth? Hindi pinansin ni Santino si Bianca. Ikinumpas lang niya ang kanyang daliri sa dalawang security personnel sa likod niya. Ginoong Danu. Ginoong Budi. Mahinahong tawag ni Santino. Dalhin ang dalawang ito. Nag-iingay sila at ginugulo ang psikolohikal na estado ng isang priority patient. Kung manlaban sila, kalad ka rin palabas. Kung sumigaw pa rin sila, tawagin ang pulis sa kasong unjust vexation at grave threats sa isang pasilidad, pangkalusugan. Opo, Doktor. Agad na lumapit ang dalawang malalaking security personnel. Ang anino pa lang ng kanilang mga katawan ay sapat na para mapaatras si Miguel. Hoy, anong ginagawa nyo? Huwag nyo akong hawakan. Alam ko ang batas. Pwede ko kayong kasuhan. Sigaw ni Miguel na natataranta. Nang hawakan ng malalakas na braso ng mga security personnel ang kanyang balikat. Bitawan niyo ang asawa ko. Baliw na doktor. Celeste, siguro kinula mo ang doktor na ito, no? Hysterical na sigaw ni Bianca, habang siya rin ay inilalayo sa akin. Muling lumuhod si Santino sa harap ko. Hindi pinapansin ang mga sigaw sa likod niya. Ngumiti siya, para pakalmahin ako. Isang ngiti na bahagyang nagpabawas sa aking sakit. Huwag mong pansinin ang mga basurang iyon, Celeste. Mag-focus ka sa paghinga mo. Malapit na nating salubungin ang ating maliit na bayani. Malambing niyang sabi. Tara na, umalis na tayo dito. Si Santino mismo ang humawak sa wheelchair at itinulak ako papunta sa gintong VVIP elevator na bukas pa rin. Pinalibutan kami ng mga nurse. Bumubuo ng isang pader ng proteksyon. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng elevator, nasilayan ko ang isang huling tanawin na lubos na kasiya siya. Si Miguel ay nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga guard. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya dahil pinagtitinginan na siya sa buong lobby. Habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na may halong gulat, pagkalito at takot, sumara ng tuluyan ang pinto ng elevator. Ang ingay ng mundo sa labas ay biglang nawala
Napalitan ng isang nakakakalmang klasikong musika sa loob ng elevator. Ligtas ka na ngayon, bulong ni Santino habang hinihimas ang likod ng aking kamay. Muling tumulo ang aking luha. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. 10 minuto ang nakalipas. Ako ang pinakakaawa-awang babae sa buong mundo. Ngunit ngayon, tinatrato akong parang reyna. At higit sa lahat, nakita ko ang takot sa mga mata ni Miguel. Nagsisimula na siyang mapagtanto. Nakaharap niya ang isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa kanya. Ang elevator ay marahang tumunog. Hudyat na nakarating na kami sa pinakamataas na palapag ng gusali ng ospital. Isang tahimik na executive floor na may amoy ng nakaka-relax na lavender. Malayong malayo sa gulo sa lobby kanina. Dito, ang kapaligiran ay napakapayapa. Ang makapal na karpet ay sumisipsip sa tunog ng aming mga yapak. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga abstract na painting na may mataas na halaga. Ito ay isang mundong ibang-iba sa masikip na apartment kung saan ako nagtago sa loob ng 7 buwan. Itinulak ako ni Santino, papasok sa presidential suite. Ang silid na ito ay mas mukhang isang penthouse sa isang 5-box-star hotel kaysa sa isang silid sa ospital. Mayroon itong malawak na sala na may mga Italian leather sofa, isang pribadong pantry na may 2 pinto na refrigerator, at isang malaking salaming bintana mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na mga ilaw ng lungsod sa gitna ng ulan. Sa gitna ng silid, isang modernong electric delivery bed ang handa na para sa akin. Ang mga nurse ay kumikilos nang may mataas na kahusayan. Sa loob ng ilang minuto, nakapagpalit na ako ng damit pasyente na gawa sa malambot na Japanese cotton na kulay rosas. Ang IV ay maayos nang nakakabit sa likod ng aking kamay. Nang walang kaunting sakit, ang cardiotocography, CTG, machine, ay idinikit sa aking malaking tiyan. Ipinaparinig ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng sanggol. Dug-dug-dug-dug. Ang pinakamagandang tunog sa mundo. Maganda ang tibok ng puso ng sanggol. 145 beats per minute. 6 na sentimetro na po ang dilation. Ginang Celeste, napakagaling ninyo. Nagawa ninyong tiisin ang sakit hanggang 6 na sentimetro ng mag-isa. Papuri ng head midwife, na sumuri sa akin, nang may paghanga. Ngumiti lang ako ng mahina. Mas masakit ang sakit sa puso, nurse. Kaya wala lang ito, bulong ko sa aking isip. Muling pumasok si Santino sa silid, matapos lumabas sandali para magpalit ng kanyang doctor's coat ng isang kulay asul na scrub suit. Lalo siyang naging gwapo sa kanyang damit medikal. Hinila niya ang isang upuan. Umupo sa tabi ng aking kama. At tinitigan ako ng malalim. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin, sabi ni Santino. Ang kanyang tono ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malambing. Bakit mo hinayaan ang gagong iyon na insultuhin ka sa ibaba? Bakit hindi mo agad sinabi na anak niya iyon? Bumuntong hininga ako, nakatingin sa kisame ng silid na pinalamutian ng mga kristal na ilaw. Dahil ayokong maramdaman niyang may karapatan siya. Tino, kung malalaman niyang buntis ako, natatakot akong agawin niya ang batang ito. O mas malala pa, pipilitin niyang maging madrasta ni Bianca ang anak ko. Hindi ako papayag. Hinawakan ni Santino ang aking kamay ng mahigpit. Hindi niya makukuha ang kahit ano mula sa iyo. Celeste, habang narito ako, hindi niya mahahawakan kahit ang dulo ng kuko ng iyong sanggol. Inutusan ko na ang security na i-block ang access niya sa palapag na ito. Ipinakalat ko na ang larawan niya sa lahat ng guard post bilang persona non grata. Salamat, Tino. Masyado kang mabait sa akin. Isa lang akong ordinaryong pasyente, Tino. Hindi ko kayang bayaran ang ganito kamahal na silid. Inilagay ni Santino ang kanyang hintuturo sa aking mga labi. Pinapatigil ang aking mga sinasabi. Shh! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ka ordinaryong pasyente. Ikaw ang babaeng hinanap ko sa loob ng 10 taon. At tungkol sa bayad, ituring mo na lang itong isang investment. Isang investment para sa ating kinabukasan. Kumindat siya. Sinusubukang pagaanin ang tensyonadong sitwasyon.
na nagpamula sa aking mga pisngi. Sa gitna ng sakit ng contraction, biglang may kumatok ng mahina sa pinto ng silid. Isang batang nurse ang pumasok, na may bahagyang nakangiting mukha, may dalang tablet. Paumanhin po, Dr. Santino. Pasensya na po sa abala. Sabi ng nurse. Ano iyon, nurse? Tanong ni Santino, nang hindi binibitawan ng aking kamay. Iyon po, Doc. Yung lalaking nag-ingay kanina sa lobby. Nasa ibaba pa rin po. Nagwawala sa reception. Pinipilit niyang hingin ang medical data ni Ginang Celeste. Asawa raw po niya at may karapatang malaman. Suminghal si Santino. Tapos, ang galing po ng receptionist natin, si Miss Tari. Sabi niya, paumanhin po, Ginoo. Sa aming sistema, ang status ni Ginang Celeste ay single parent at isang priority shareholder. Wala po ang pangalan ninyo sa data ng guardian. Lalo pong nagalit yung lalaki. Sumisigaw po siya. Tinatanong kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis ninyo. Pinigilan ko ang aking hininga. Ito na ang sandali. Tapos, sabi ni Santino, sinabi po ni Miss Tari ang totoo ayon sa medical data, Doc. 39 weeks na po ang pagbubuntis ni Ginang Celeste. Ginoo, full term na po. Nung marinig po niya yon, namutla po yung mukha niya, Doc. Parang patay na buhay. Bahagyang natawa ang nurse. Nandoon po ako kasi kumukuha ako ng file. Bigla po siyang natahimik, Doc. Para siyang tulala. Tapos nagsimula po siyang magbilang sa kanyang mga daliri. Siguro, binibilang niya ang mga buwan, Doc. Tapos bigla siyang napaupo sa sahig ng lobby. Hanggang sa pinagalitan na naman siya ng guard. Lumingon si Santino sa akin, na may makahulugang ngiti. Ayan, kita mo na. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. 7 buwan hiwalay, 9 na buwan buntis. Kahit elementarya alam na ang ibig sabihin niyan, ay itinanim ang binhi 2 buwan bago pumalo ang martilyo ng hukom. Naiisip ko ang mukha ni Miguel ngayon. Isang mukha ng matinding pagkabigla. Sa buong panahong ito, nabuhay siya sa pagtanggi. Naniniwalang ako ang baog. Ako ang may sira. Hiniwalayan niya ako ng may buong paniniwala na magiging masaya siya sa ibang babae na mas may kakayahang magkaanak. At ngayon, sinampal siya ng katotohanan. May kakayahan akong magbuntis, at ang batang isisilang na ito ay kanyang sariling anak. Ang anak na itinapon niya bago pa man magkaroon ng anyo. At paano ang reaksyon ng babae niya? Yung nakapulang damit? Tanong ulit ni Santino. Tila nasiyahan sa ulat. Ay, mas malala po yun, Doc. Masiglang sabi ng nurse. Pinagalitan po niya yung lalaki. Sumigaw siya. Miguel, ano bang ginagawa mo dyan? Anak ng iba yan. Huwag kang tanga. Nandito tayo para pumunta sa dermatologist, hindi para asikasuhin ang ex mo. Tapos nag-away po sila ng malakas sa lobby, Doc. Naghilahan pa ng damit, hanggang sa pagtinginan sila. Nakakahiya po talaga. Nang marinig iyon, may kirot at kasabay na kasiyahan sa aking dibdib. Ang isang relasyon na itinayo sa pagdurusa ng iba ay hindi kailanman magiging matatag. Kasal na yata sila o magpapakasal pa lang, wala akong pakialam, ngunit sinasaktan na nila ang isa't isa sa harap ng publiko. Hayaan mo silang magkainan sa ibaba. Malamig na sabi ni Santino. Nurse, siguraduhin mong hindi sila makakaakyat dito. Kung kailangan, tawagin mo talaga ang pulis. Kung mag-iingay pa rin sila. Opo, Doc. Lumabas na ang nurse. Muli kong naramdaman ang malakas na alon ng contraction. Sa pagkakataong ito, mas matindi, na nagpaungol sa akin. Masakit, Tino. Agad na naging alerto si Santino. Tiningnan niya ang monitor ng CTG. Okay. Tumitindi na ang mga contraction. Siguradong nadagdagan na ang dilation. Celeste, makinig ka sa akin. Ligtas ka dito. Mag-focus ka sa anak mo. Kalimutan mo na ang hangal na lalaking iyon sa lobby. Nakaraan na siya. Ang kinabukasan mo ay narito. Dito sa iyong sinapupunan. Tumango ako. Tumulo ang luha mula sa gilid ng aking mga mata. Sa likod ng soundproof na salaming dingding na ito, pakiramdam ko ay protektado ako. Sa ibaba, marahil ay wasak si Miguel sa pagsisisi. Siguradong inaalala niya ang aming mga huling sandali.
Ang sandali kung saan inakusahan niya akong baog. Ang sandali kung saan dapat niya akong niyakap sa halip na hiniwalayan. Tino? Mahina akong tawag sa pagitan ng aking paghinga. Oo, Celeste. Kung isisilang na ang anak ko, pwede bang ikaw ang magdasal para sa kanya? Ayokong. Ang unang boses na maririnig niya ay ang boses ng ama na tumakwil sa kanya. Natahimik si Santino sandali. Nagluluha ang kanyang mga mata. Hinalikan niya ang aking noo nang may buong paggalang at pagmamahal. Isang halik na hindi ko kailanman natanggap mula kay Miguel sa loob ng maraming taon. Iyon ang magiging pinakamalaking karangalan sa buhay ko, Celeste. Ako ang magiging ama niya. Kung papayagan mo ako, ang pangungusap na iyon ay naging natural na pampamanhid para sa akin. Ang sakit ng panganganak ay naroon pa rin. Ngunit ang sakit sa aking puso ay dahan-dahang gumagaling. Sa labas, ang bagyo ay patuloy pa ring nananalasa, tulad ng bagyo sa puso ni Miguel. Ngunit dito, sa silid na ito, isang bagong pag-asa ang nagsisimulang sumikat, at handa na ako. Handa na akong isilang ang buhay na katibayan, na hindi ako isang bigong babae. Tila nawalan ng dimensyon ang oras sa loob ng presidential suite delivery room na ito. Ang naroon lamang ay sakit, pawis, at pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat segundo ay parang isang siglo. Ang sakit ng paghilab ay paulit-ulit na dumarating. Parami ng parami. Mas madalas, binabayo ang aking balakang at tiyan ng walang awa. Parang dinudurog ang aking mga buto. Isa-isa, para bigyan daan ang isang bagong buhay, na pilit na lumalabas. Huminga ng malalim, Celeste. Ilabas ng dahan-dahan sa bibig. Magaling. Ganyan nga. Ang boses ni Dr. Santino ay matatag sa aking pandinig. Naging tanging sandigan ko. Sa gitna ng unos ng sakit, ang kanyang kamay ay hindi bumitaw sa pagkakahawak sa aking kamay. Hinawakan ko ang bedsheet gamit ang aking kaliwang kamay, habang ang kanan kong kamay ay pinipisil ang kamay ni Santino. Hanggang sa baka bumaon na ang aking mga kuko sa kanyang balat. Masakit, Tino. Hindi ko na kaya. Parang mamamatay na ako. Daing ko sa pagitan ng aking mga paghinga. Kaya mo yan, Celeste. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. Alalahanin mo kung sino ang kasama mong lumalaban. Ang anak mo, lumalaban din siya para makalabas. Huwag kang susuko ngayon! Bulong ni Santino sa aking tainga. Pinunasan niya ang pawis na bumabasa sa aking mukha ng isang malamig na basang tissue. Ang mga nurse sa paligid ko ay kumikilos ng mabilis at tahimik. Lumilikha ng isang kapaligiran na nakatuon ngunit nakakakalma. Bahagyang pinadilim ang ilaw sa silid para maging komportable. Full dilation na po, doktor. Ulat ng senior midwife na nakatayo sa paanan ng kama. Nakalabas na po ang ulo ng sanggol. Makapal po ang buhok. Kumabog ng mabilis ang aking puso nang marinig ang ulat na iyon. Makapal ang buhok. Nariyan na ang aking anak. Ang anak na sa loob ng 7 buwan ay tahimik na nagtatago. Ang anak na tinanggihan ng kanyang ama bago pa man siya makahinga. Okay, Celeste. Makinig ka sa mga sasabihin ko. Nagbago ng posisyon si Santino. Ngayon, siya na ang mangunguna sa panganganak. Ang kanyang mukha na natatakpan ng surgical mask ay nagpapakita pa rin ng aura ng pamumuno na nagbibigay sa akin ng tiwala. Kapag dumating na naman ang contraction, ipunin mo ang iyong lakas sa tiyan. Idikit ang baba sa dibdib. Buksan ang mga mata. At tingnan ang tiyan. At umire ng buong lakas. Huwag kang gagawa ng tunog sa lalamunan, ha? Itulak pababa. Na parang dumudumi ka ng matigas. Handa ka na? Mahina akong tumango. Handa na. Pagkalipas ng 1 minuto, dumating ang napakalakas na alon. Napakasakit. Para bang nahahati ang aking katawan. Ngayon, Celeste, umire ka. Utos ni Santino. Inipon ko ang natitirang lakas. Inire ko ang lahat ng sakit, galit, at pag-asa sa isang malakas na pag-ire. Uminit ang aking mukha. Nag-igtingan ang mga ugat sa aking leeg. Magaling. Konti na lang. Lalabas na ang ulo. Huminga ulit. Umire ulit. Umire ako ng paulit-ulit. Tumutulo ang pawis sa aking damit. Mahapdi at mainit sa ibaba.
Pero wala akong pakialam. Gusto ko lang na maligtas ang aking anak. Gusto kong patunayan kay Miguel, kay Bianca, at sa buong mundo na kaya ng aking matris, na ako ay isang ganap na ina. Isa pang beses, mahal, isang pinakamalakas na pag-ire para sa mga balikat niya. Kaya mo yan. Para sa ating bayani. Sigaw ni Santino, para palakasin ang aking loob. Sa isang pigil na sigaw, inilabas ko ang aking huling lakas. Inisip ko ang mga mukha ng mga taong nang maliit sa akin, at ginawa ko iyong panggatong. Swoosh! Biglang nawala ang matinding presyon. Naging magaan ang aking katawan. At sa sumunod na segundo, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng silid. Uwaa! 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 Ang iyak na iyon. Isang iyak na malakas, matatag, at umalingaw-ngaw. Ang iyak ng buhay. Agad na bumuhos ang aking luha kasama ng pawis. Napahagulgol ako. Nanginginig ang aking mga balikat. Iyon ang boses ng aking anak. Ang boses na sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama ni Miguel ay isang pangarap lamang. Ang boses na naging dahilan kung bakit ako hiniwalayan at ininsulto. Ngayon, totoo na ang boses na iyon. Pinupuno ang bawat sulok ng VVIP room na ito. Salamat sa Diyos. Perpekto. Isang malusog na batang lalaki. Kumpleto. Walang kulang. Nanginginig na sabi ni Santino. Itinaas niya ang maliit na sanggol na mapula pa at puno ng dugo ipinapakita sa akin. Malabo kong tinitigan ang maliit na nilalang na iyon. Gumagalaw-galaw ito. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa hangin na para bang sinusuntok ang mundo. Inilagay ni Santino ang sanggol sa aking dibdib para sa unang yakap. Ang kanyang mainit at basang balat ay dumampi sa balat ng aking dibdib. Isang mahiwagang pakiramdam. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng panganganak ay nawala. Ang naroon na lamang ay isang pagmamahal na sumasabog. Pinupuno ang aking dibdib hanggang sa sumikip. Tinitigan ko ang mukha ng aking anak at bahagyang nanlumo ang aking puso. Kamukhang kamukha niya si Miguel. Ang hugis ng kanyang matangos na ilong. Ang manipis niyang labi. Kahit ang itim at makapal niyang buhok. Lahat ay kopya ng kanyang ama. Napakalakas ng dugo ni Miguel. Para bang sinasadya ng Diyos na pagsabihan si Miguel sa pamamagitan ng walang malay na mukhang ito. Ngunit nang dahan-dahang imulat ng sanggol ang kanyang mga namamagapang mata, nakita ko ang aking sarili doon. Ang mga matang iyon, malumanay at bilugan. Ang aking mga mata. Hello, mahal. Hello, anak. Mahina akong bulong habang hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo na amoy dugo at panubigan. Ang pinakamabangong amoy sa mundo. Maligayang pagdating. Patawarin mo si Mommy ha. Kailangan nating lumaban ng mag-isa. Napakagwapo niya Celeste. Tulad ng kanyang ina. Papuri ni Santino. Nakangiti sa likod ng kanyang mask. Hinaplos niya ang ulo ng sanggol. Anong pangalan niya? Tumingin ako sa malaking salaming bintana. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng humina. Nagiiwan ng mahinang ambon. Sa silangan, isang guhit ng ginintuang liwanag ang nagsisimulang lumitaw, hinahati ang kadiliman ng gabi. Malapit nang sumikat ang araw. Sinag, matatag kong sagot, ang pangalan niya ay Sinag. Dahil siya ang liwanag na dumating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi sa aking buhay. Sinag, isang magandang pangalan. Papuri ni Santino. Ngayon, hayaan mong tuparin ko ang aking pangako. Inilapit ni Santino ang kanyang mukha sa kanang tainga ni Sinag. Sa isang marahan at taimtim na boses, nagsimula siyang bumulong ng isang maikling dasal, isang simpleng pasasalamat sa Diyos, at isang panalangin para sa proteksyon at gabay. Muling bumuhos ang aking luha. Dapat sana ay si Miguel ang gumagawa nito. Dapat sana ay ang kanyang ama, ang unang bumulong ng mga salita ng pananampalataya sa tainga ng batang ito. Ngunit pinili ng kanyang ama na itakwil siya para sa sariling kapakanan at pagnanasa. At narito ang ibang lalaki na walang kaugnayan sa dugo, na buong pusong ginagampanan ang papel na iyon. Si Sinag, na kanina pa malakas na umiiyak, ay unti-unting kumalma nang marinig ang mahinang dasal
Para bang naiintindihan niya, para bang panatag siya. Ngunit ang kapayapaan ay nagambala. Sakto nang matapos si Santino sa kanyang panalangin, may narinig na kaguluhan mula sa labas ng pinto ng aming suite, mga sigaw ng lalaki, tunog ng pagbagsak, at mga taong nagtatakbuhan. Bitawan niyo ako! Narinig ko ang iyak ng sanggol. Anak ko yan! Ang boses na iyon. Ang boses ni Miguel. Nakalusot siya mula sa lobby. Ang puso kong kakakalma lang ay muling kumabog ng mabilis dahil sa takot. Niyakap ko si Sinag ng mahigpit. Ang aking likas na pagiging ina ay umalab. Nasa labas siya. Nanginginig kong sabi. Tumayo si Santino. Ang kanyang mukha na kanina'y malumanay habang nagdarasal ay naging malamig at matigas. Tinanggal niya ang kanyang surgical gloves. Itinapon sa basurahan nang may marahas na kilos. Nurse, bantayan niyo si Celeste at ang sanggol. Ilak ang pinto mula sa loob. Huwag ninyong bubuksan para sa kahit sino maliban sa akin, matigas na utos ni Santino sa nurse. Opo, Doc. Tumingin sa akin si Santino. Nagbigay ng isang tango na nagpapakalma. Manatili ka dito. I-enjoy mo ang oras mo kasama si Sinag. Ako na ang bahala sa basura sa labas. Naglakad si Santino. Nang may awtoridad, papunta sa pinto. Ang kanyang likod ay mukhang malapad at matatag. Handang maging kalasag para sa aming dalawa. Ang pinto ng presidential suite ay bumukas at lumabas si Santino. Agad itong isinara sa kanyang likuran. Tumayo siya na nakahalukip-kip sa harap ng pinto, na parang isang bantay sa tarangkahan ng impyerno. Handang hatulan ang isang makasalanan. Ang tanawin sa VVIP corridor ay magulo. Dalawang malalaking security guard ang sinusubukang pigilan si Miguel, na nagwawala na parang sinasapian. Gusot na ang kanyang mamahaling suit, tabingi ang kanyang kurbata, at ang kanyang makinis na buhok ay gulo-gulo na. Namumula ang kanyang mukha, puno ng pawis at luha ng pagkadismaya. Sa likod ni Miguel, si Bianca ay nakatayo na may masamang mukha habang hawak ang kanyang branded na bag. Mukha siyang naiinis. Hindi dahil sa simpatiya sa sanggol na isinilang, kundi dahil sa kahihiyan, sa pag-aasta ni Miguel. Bitawan niyo ako. Gusto kong pumasok. Narinig ko ang iyak ng sanggol. Sigaw ni Miguel. Nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga guard. Hawakan niyo siya. Malamig na utos ni Santino. Nang makita si Santino na lumabas, sandaling tumigil sa pagpupumiglas si Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Santino. Humihingal siya. Doktor, tumabi ka. Nasa loob ang dating asawa ko, di ba? Kakapanganak lang niya, di ba? Narinig ko ang iyak ng isang batang lalaki. Anak ko yun. Ako ang ama. Hindi kumibo si Santino. Tinitigan niya si Miguel, na parang tumitingin sa isang espesimen ng bakterya sa ilalim ng mikroskopyo. Ama? Pasensya na. Sino po kayo? Ang alam ko, ang pasyente sa loob ay isang biyuda na hiniwalayan dahil sa medikal na kadahilanan. Huwag kang magkunwaring tanga, Dok. Itinuro ni Miguel ang mukha ni Santino. 7 buwan buntis si Celeste, pagkatapos ng annulment. Siguradong anak ko yun. 5 taon kaming kasal. Alam ko ang cycle niya. Imposibleng nakahanap agad siya ng iba. Dugot laman ko yun. Ah, itinaas ni Santino ang isang kilay. So, inaamin mong anak mo yun? Hindi ba't sa korte ay nanumpa ka sa ilalim ng Biblia, nabaog si Ginang Celeste, natuyo at walang silbi ang kanyang matris? Hiniwalayan mo siya dahil sa dahilang iyon. Tama? Natahimik si Miguel, talo sa sarili niyang mga salita. Namutla ang kanyang mukha. Nagkamali ako ng akala. May kakayahan pala siya. Kaya ko palang magkaanak sa kanya. Ibig sabihin, nagkamali akong hiwalayan siya. Nagkamali ng akala? Tumawa si Santino nang may pang-iinsulto. Isang tawang matalim at tumutusok. Hindi ka nagkamali ng akala. Ginoo, tanga ka at masama. Hindi mo kailanman ipinasuri ang sarili mo. Agad mong sinisi ang asawa mo. At ngayon na naisilang na ang bata. Matapos niyang mag-isa na lumaban sa loob ng 9 na buwan,
Tiniis ang kahihiyan na akusahan ng pagbubuntis sa labas. Tiniis ang sakit ng mag-isa, bigla kang darating at aakto na may karapatan ka? Ako ang ama niya. Ang dugo ko ang nananalaytay sa katawan ng batang. Yan! Muling sigaw ni Miguel. Sa pagkakataong ito, basag na ang kanyang boses. Puno ng desperasyon. May karapatan akong magdasal para sa kanya. May karapatan akong magpangalan sa kanya. Gusto kong makita ang anak ko. Tumabi ka. Sinubukan ni Miguel na sumugod muli. Ngunit mahinahong pinigilan ni Santino ang dibdib ni Miguel, gamit ang isang kamay. Napakalakas ng tulak ni Santino, kaya't napaatras si Miguel. Huli ka na. Malamig na sabi ni Santino. Naipagdasal ko na ang batang iyon. Napangalanan na siya ng kanyang ina. At sa kanyang birth certificate, ang espasyo para sa pangalan ng ama ay mananatiling blanko. Dahil para kay Celeste at sa batang iyon, patay ka na mula pa noong 7 buwan na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi! Hindi maaari! Wala kang karapatan! Miguel, tama na yan. Nakakahiya. Biglang sumingit si Bianca. Marahas na hinila ang manggas ng suit ni Miguel. Bakit ka nagmamakaawa sa babaeng yan? Anak sa labas yan. Kahit na anak mo pa yan. Ano ngayon? Magpapakasal na tayo. Ikakansela mo ba ang kasal natin? Para sa isang sanggol na amoy gatas, Miguel? Lumingon kay Bianca si Miguel, na may galit na tingin. Bianca, hindi mo naiintindihan. Isang batang lalaki yun. Ang tagapagmana ko. Matagal ko nang gustong magkaanak. Kaya pala ni Celeste nabigyan ako. Dapat hindi ko siya hiniwalayan. Plak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Sinampal siya ni Bianca sa harap ng publiko. Walang hiya ka, Miguel! Hysterical na sigaw ni Bianca. So, nagsisisi kang pakakasalan mo ako? Gusto mong bumalik sa Celeste na yan na probinsyana dahil lang nanganak siya? Eh ako? Ano ako? Panakip butas lang. Hindi ganoon, Bianca. Hinawakan ni Miguel ang kanyang namumulang pisngi. Pero gusto ko ng anak. Pwede mo rin naman akong bigyan ng anak. Makinig ka. Miguel. Malakas na sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pinakasalan kita dahil mayaman ka. Dahil isa kang direktor. Hindi ko kailanman gugustuhing magkaanak. Nakakataba ang pagbubuntis. Lumalaylay ang dibdib. At nakakapagod. Ayokong mag-alaga ng sanggol. Kung akala mo magiging tulad ako ni Celeste. Nananaginip ka. Natahimik ang lahat. Ang pag-amin ni Bianca ay nakabitin sa hangin na parang lason. Tinitigan ni Miguel si Bianca na nakanganga. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Utal ni Miguel. Ayaw mong magkaanak? Pero sabi mo noon, para hiwalayan mo si Celeste. Walang awang sabi ni Bianca, para ako ang piliin mo. Nagsinungaling ako, Miguel. Ayoko sa mga bata. Maingay sila at mabaho. Gumuho ang mundo ni Miguel sa isang iglap. Hiniwalayan niya ang isang tapat at may kakayahang magkaanak na asawa para sa isang babaeng hindi pala gustong bigyan siya ng anak. Itinapon niya ang isang diamante para sa isang dakot ng matatalim na bato. Ang pagsisisi ay dumating hindi parang alon, kundi parang tsunami na sumalanta at lumunod sa kanya. Agad siyang lumingon sa saradong pinto ng silid ni Celeste. Sa loob, naroon ang babaeng minsan siyang minahal ng tapat. Sa loob, naroon ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Ang kanyang dugo, laman. At siya ay nasa labas, nakakulong kasama ng isang makasariling babae. Nakakakumpisal lang ng kanyang panlilinlang. Napaluhod si Miguel sa sahig ng pasilyo. Nanlambot ang kanyang mga binti. Bumuhos ang kanyang luha. Celeste! Daing niya. Tinatawag ang pangalan ng kanyang dating asawa. Patawarin mo ako, Celeste. Nagkamali ako. Nagsisisi ako. Tiningnan ni Santino ang kaawa-awang tanawin nang walang bahid ng awa. Ginoong Miguel, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kung nasa una, edi sana registration ang tawag doon. Ngayon, umalis na kayo sa ospital ko
bago ko patawagin ang pulis para kaladkarin kayong dalawa sa kasong panggugulo sa kaayusan. Sumenya si Santino sa hepe ng seguridad. Pakialis sila at siguraduhing ma-blacklist ang kanilang mga mukha. Huwag silang papasukin muli sa gusaling ito. Kahit sa parking lang. Opo, Doc. Binuhat ng 2 guard si Miguel, na parang isang sako ng bigas. Mahina pa ring nagpupumiglas si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa pinto ng silid ni Celeste. Anak ko, Sinag. Celeste. Inirapan ni Bianca si Miguel at naunang umalis ng walang pakialam. Duwag na lalaki. Kung alam ko lang, naghanap na lang sana ako ng ibang sugar daddy. Tumayo si Santino doon hanggang sa mawala ang sigaw ni Miguel sa dulo ng pasilyo at sumara ang pinto ng elevator. Bumuntong hininga siya. Inayos ang kanyang medyo gusot na coat. Lumingon siya sa pinto ng suite. Sa likod ng pintong iyon, may 2 buhay na kailangan niyang protektahan. Alam niyang hindi pa ito tapos. Siguradong susubukan ulit ni Miguel, ngunit isinumpa ni Santino, habang tumitibok ang kanyang puso. Hindi na niya hahayaang tumulo muli ang luha ni Celeste, dahil sa walang kwentang lalaking iyon. Dahan-dahang binuksan ni Santino ang pinto. Nakita niya si Celeste na payapang nagpapasuso kay Sinag. Para bang walang nangyari sa labas. Lumingon si Celeste at ngumiti sa kanya. Tapos na? Mahinang tanong ni Celeste. Tapos na, sagot ni Santino habang pumapasok at isinasara ang pinto. Ikinukulong ang malupit na mundo sa labas mula sa kanilang munting kaligayahan. Umalis na sila. Ligtas na kayo ni Sinag. Sa puso ni Celeste, alam niyang narinig niya ang lahat. Ang sigaw ni Miguel, ang pag-amin ni Bianca, at kakaiba, walang pananabik o pagnanais na bumalik. Ang naroon lamang ay isang pakiramdam ng ginhawa. Sila ni Sinag ay ligtas mula sa maling pamilya. 1 taon, 365 araw, ang lumipas mula noong gabing iyon ng bagyo sa ospital. Ang panahon, tulad ng isang ilog na umaagos ng payapa, ay naghilom sa mga lumang sugat. Bagamat ang mga peklat ay mananatili bilang paalala kung gaano ako katatag na lumaban. Ngayong umaga, ang likod bahay ng aking bagong tahanan, isang bahay na binili ko mula sa sarili kong pagsisikap, hindi bigay ng kahit sino, ay napakasaya. Mga lobo na kulay asul at puti ang nagpapalamuti sa bawat sulok ng bakod. Isang malaking banner na may nakasulat na Maligayang Unang Kaarawan. Sinag, ang nakasabit sa pagitan ng 2 puno ng mangga. Ang amoy ng bagong lutong cake at iniihaw na barbecue ay nangingibabaw sa hangin. Kasama ang tawanan ng mga anak ng kapitbahay na naghahabulan ng mga bula. Nakatayo ako sa terasa, pinagmamasdan ang magandang tanawin sa aking harapan. Si Sinag, ang aking munting anak na isinilang sa gitna ng luha, ay marunong ng tumakbo-takbo na may alanganing mga hakbang. Nakasuot siya ng isang maliit na plaid na polo shirt at maong, na nagmumukha siyang isang maliit na Ginoo. Ang kanyang itim at makapal na buhok ay maayos na nakasuklay sa gilid, lalong nagpapatunay sa kanyang pagkakahawig sa kanyang biolohikal na ama. Ngunit sa tuwing tumatawa si Sinag, ang kanyang mga mata ay naniningkit na parang buwan, katulad ng aking mga mata. Ang Diyos ay makatarungan. Hinati niya ang kanyang itsura para hindi ko lubusang kamuhian ang mukha ng aking sariling anak. Celeste, huwag kang tulala diyan. Baka dumating na ang bisita ng karangalan. Hindi pa nahihiwa ang cake. Isang mainit na boses ang bumati sa akin mula sa likod. Lumingon ako at nakita si Doktor. Santino, o dapat kong sabihin, si Kuya Tino na naglalakad dala ang isang salansan ng mga paper plate. Hindi niya suot ang kanyang puting coat ngayon. Nakasuot lamang siya ng isang kaswal na polo shirt at chinos na nagpapakita ng kanyang mga braso na nahubog sa madalas na pagbubuhat kay Sinag. Ngunit para sa akin, mas lalo siyang naging gwapo. Sino ang tulala? Iniisip ko lang kung kulang ba ang mga lobo. Biro ko habang nakangiti. Tumawa si Santino. Inilapag niya ang mga plato sa mesa at lumapit sa akin. Walang pag-aalinlangan.
Inakbayan niya ako sa baywang. Isang kilos na ngayon ay natural at nakakapanatag. Mahal, isang taon na kaarawan lang ito ng bata. Hindi isang piyesta. Sobra-sobra na ito. Tingnan mo, ang saya-saya ni Sinag. Pareho kaming tumingin sa gitna ng hardin. Hinahabol si Sinag ng isang clown na kuneho. Malakas siyang tumatawa sa tuwa at tumakbo papunta sa amin. Papa! Papa! Sigaw ni Sinag sa kanyang utal na pananalita. Hindi siya tumakbo papunta sa akin. Tumakbo siya papunta kay Santino. At ang puso ko'y nag-init sa nakita. Agad na lumuhod si Santino. Ibinuka ang kanyang mga braso. Huli ka! Nahuli si Papa! Sigaw ni Santino habang itinaas ang mabilog na katawan ni Sinag at inikot-ikot. Malakas na tumawa si Sinag. Lipad, Papa! Lipad! Hiling ni Sinag. Opo, Kapitan. Handa nang lumipad ang eroplanong Sinag. Pinanood ko sila nang may nagluluha ang mga mata. Sa loob ng isang taon, tinupad ni Santino ang kanyang pangako. Hindi lang siya naging doktor na sumusubaybay sa paglaki ni Sinag, kundi naging isang tunay na ama. Siya ang nagpupuyat kapag nilalagnat si Sinag dahil sa pagtubo ng ngipin. Siya ang nagpapalit ng lampi ni Sinag kapag abala ako sa mga deadline. Siya ang nagturo kay Sinag na maglakad. Nariyan siya sa bawat mahalagang sandali na dapat sana ay ginampanan ni Miguel, walang dugong nag-uugnay. Ngunit minahal ni Santino si Sinag nang higit pa sa sarili niyang laman. Biglang may humintong delivery rider sa harap ng bukas na gate. Tumingin-tingin siya sandali at lumapit sa guard na nagbabantay sa party. Matapos ang maikling usapan, lumapit sa akin ang guard. Dala ang isang kahon ng regalo na nakabalot sa lumang dyaryo. Ma'am Celeste, may package po. Galing daw sa online delivery. Ayaw pong magpakilala ng nagpadala. May sulat lang po na, para kay Sinag. Bigla akong kinabahan. Ibinaba ni Santino si Sinag at tinitigan ang kahon nang may pagdududa. Ako na ang magbubukas. Protektibong sabi niya. Dinala namin ang kahon sa isang tahimik na sulok ng terasa. Maingat na pinunit ni Santino ang dyaryo. Sa loob, may isang murang laruang kotse na medyo natuklap na ang pintura. Mukhang segunda mano o galing sa isang murang tindahan at isang puting sobre na luma na. Kinuha ko ang sobre. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ito. Sa loob, may isang piraso ng papel mula sa isang notebook na marahas na pinunit, na may sulat kamay na napakapangit ngunit pamilyar. Para kay Sinag. Anak ko, maligayang unang kaarawan. Patawarin mo si Papa. Ito lang ang kaya kong ibigay. Walang pera si Papa ngayon. Nalugi ang negosyo ko, anak. Tinanggal ako sa trabaho dahil sa isang kaso ng pagnanakaw na si Tita Bianca ang may gawa. Celeste, kung binabasa mo ito, payagan mo akong makita si Sinag kahit isang beses lang. Miss na miss ko na siya. Mag-isa na lang ako ngayon. Iniwan ako ni Bianca. 3 buwan na ang nakalipas. Tinangay niya ang natitira kong ipon at ang kotse ko. Nakatira na lang ako sa isang maliit na kwarto sa likod ng terminal. May sakit ako, Celeste. Nagsisisi ako. Sumpa man. Nagsisisi ako. Nakita ko ang profile picture mo sa WhatsApp. Mukha kang masaya kasama ng doktor na yan. Dapat ako yun, Celeste. Dapat ako ang nagbubuhat kay Sinag. Pakiusap. Celeste, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Pangako. Magbabago ako. Handa akong maging katulong sa bahay mo. Makasama ko lang ang anak ko. Mula sa iyong makasalanang ama. Miguel, binasa ko ang sulat ng 2 beses. Walang galit na sumabog tulad ng dati. Ang naroon ay awa. Kawawa si Miguel. Ang lalaking dati napakayabang. Na ininsulto ang aking sinapupunan. Bilang isang tigang na lupa, ay nauwi sa isang masikip na kwarto. Iniwan ng asawang ipinagmamalaki. At ngayon, ay nagmamakaawa na parang pulubi. Mabilis at malupit ang kanyang karma. Si Bianca, ang babaeng pinili niya, ay isang parasito pala na umubos sa kanyang buhay. Galing sa kanya? Tanong ni Santino. Sumulyap sa sulat sa aking kamay.
Tumango ako. Nakikiusap siyang makita si Sinag. Sabi niya, wasak na siya. Tumakas daw si Bianca dala ang pera niya. Suminghal si Santino, at bibigyan mo siya ng pagkakataon? Tumingin ako kay Santino. At pagkatapos ay kay Sinag, na abala sa pagkain ng kanyang birthday cake. Pagkakataon? Bahagya akong ngumiti. Itinapon na niya ang pagkakataong iyon 17 buwan na ang nakalipas sa korte. Hindi siya ang ama ni Sinag. Isa lang siyang sperm donor na napadaan. Kinuyumos ko ang sulat. Manong guard. Tawag ko. Lumapit ang guard. Pakitapon po ang laruang ito sa basurahan sa labas. Huwag pong i-donate. Baka may bakterya. At itong sulat, pakisunog na lang po. Mahinahon kong utos. Opo, ma'am. Pagkaalis ng guard, hinawakan ni Santino ang aking kamay. Sigurado ka ba? Ayokong sirain ng isang nakalalasong nakaraan ang kaligayahan ng aking anak. Hindi kailangan ni Sinag ng isang ama na dumarating lang kapag kailangan niya ng tulong. Kailangan ni Sinag ng isang ama na laging nariyan. At ang amang iyon ay ikaw, Tino. Nanlaki ang mga mata ni Santino. May kislap ng kaligayahan sa mga ito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pulang kahon. Celeste, balak ko sanang ibigay ito mamaya sa ating candlelight dinner. Pero parang ito na ang tamang sandali. Kinakabahang sabi ni Santino. Namula ang kanyang mukha. Biglang naging alanganin. Binuksan niya ang kahon. Isang simple ngunit eleganteng singsing na may diamante ang kumikinang sa loob. Celeste lualhati. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Ngunit ipinapangako ko. Sa bawat problemang darating, hindi ka na mag-iisa. Gusto kong maging opisyal na ama ni Sinag. Gusto kong maging asawa mo. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang aking luha. Sa pagkakataong ito, purong luha ng kaligayahan. Tino, alam mo namang hiwalay ako at may isang anak na. At ako naman ay isang matandang binata na adik sa trabaho. Putol ni Santino. Tumatawa. Patas lang tayo. Oo, payag ako. Matatag kong sagot. Isinuot ni Santino ang singsing sa aking daliri. Sakto. Niyakap niya ako ng mahigpit. At si Sinag, na nakakita sa amin, ay tumakbo para yumakap sa aming mga binti. Nagyakapan kaming tatlo sa gitna ng party. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may nahagip ang aking mga mata sa labas ng bakod. Isang lumang kotse na may yupi ang nakaparada sa malayo. Madilim ang salamin nito, ngunit bahagyang nakababa. Sa loob, malabo kong nakita ang isang pares ng mga matang nakatingin sa amin. Malalim ang mga mata. Payat ang mukha na may magulong balbas. At isang tingin na walang buhay. Si Miguel. Pinapanood niya ang lahat. Nakikita niya ang kanyang dating asawa na kanyang itinapon, na ngayon ay masayang tumatawa sa yakap ng ibang lalaki na mas higit sa kanya. Nakikita niya ang kanyang sariling anak na tinatawag na Papa ang ibang lalaki. Nakikita niya ang paraisong dapat sana ay sa kanya, na ngayon ay sarado na magpakailanman. Sinulyapan ko ang kotse at ibinaling ang aking tingin. Wala na akong pakialam. Binuhat ko si Sinag at hinalikan ang kanyang pisngi. Tingnan mo. Anak, ang daming nagmamahal sa iyo. Masayang nagsalita si Sinag. Tinuturo ang cake. Ang lumang kotse ay umandar ng maingay at dahan-dahang umalis. Dala ang isang pagsisisi na walang lunas. Gugugulin ni Miguel ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na pinagmumultuhan ng anino ng aming kaligayahan na hindi niya maabot. Tinitigan ko si Sinag at bumulong sa kanyang tainga. Isang pangwakas na pangungusap sa aking nakaraan. Hindi ka nawalan ng ama. Anak, iniligtas ka mula sa isang amang hindi karapat-dapat sa iyo. At ngayon, pinalitan siya ng Diyos ng isang mas mabuti. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa aming ulunan. Kasinliwanag ng kinabukasan na naghihintay. Ang bagyo ay lumipas na, at sa wakas, ang bahaghari ay lumitaw.